Hmm. Alam niyo po ba 'no, na trending ngayon sa social media platform natin sa Facebook at TikTok na kung saan, meron pong namaalam, nagdrama mga kababayan. Nagdrama mga kababayan, breaking news ito. Nagdrama po ang isang dating kono ay BBM vlogger. Kono ay nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Comment down below nga kung, kilala niyo kung sino siya. So hindi na natin papangalanan kasi, baka ma-recognize na. Isang BBM vlogger, okey? Siya po ay kaanib ng iglesia. Kaanib po siya ng iglesia. So sa makatuwid mga kababayan, na-hurt siya. Kaya po siya nag-over the backod. Kaya po niya, tinanggal yung kanyang suporta di umano kay BBM or kay ating mahal na Pangulong si Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga nasaktan siya. Oo, gano'n gano'n po ano, oo, na-hurt siya, kailangan niyang ilabas 'yon, gano'n. 'Di ba? Tayo naman talaga mga kababayan, solido tayo sa administrasyon. Hindi tayo balimbingan. Oo. Hindi porke nasagasaan ng pride ng, iyong kulto tuloy, iyong, relihiyon or sinasambahan, 'di ba, papanig ka na sa mali, 'di ba? Papanig ka na sa ano, 'no, sa mga maling pananaw or, takbo ng, pulitika, 'di ba? Well, ano niya 'yan, choice niya 'yan kababayan, ano, choice niya 'yan. Kasi ang sabi niya dun sa video mga kababayan, ang sabi niya, 'no, starting today, as of today, 'no, hindi na po ako susuporta sa'yo, Pangulo. I withdraw my support for BBM. Oo, gano'n mga kababayan, sabi niyang gano'n. Kumbaga ganito mga kababayan, parang, kunwari ako, siyempre masama na ano, na sumama yung loob ko. For example, si Marcobeta ang, nagpakulong, 'di ba? Si Marcobeta ang nagpakulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Kunwari lang. Siyempre sasabihin ko, sasama rin loob ko, 'di ba? Kasi yung ninong ko pinakulong mo, eh. 'Di ba? Hindi mo sinalo yung ano ko, yung, aking, tiyuhin 'no? Hindi mo sinalo yung aking, ninong, oo, ninong sa kasal. So ngayon siyempre sasama loob ko, sasabihin ko, starting today ay ano, ay surrender. Hindi, ay ano, itinatanggal ko na po ang aking, pag-ayon or pagkampi or pagsuporta kay, Marcobeta. Dahil siya ay na-mugshot ng may piluka, gano'n, 'di ba? Hindi naman kasi gano'n dapat kalbo ka, 'di ba? Gano'n, 'di ba? Kaya po ngayon, ngayong araw na ito, idinedeklara ko po, 'no, na ako po ay hindi na po nakasuporta kay Marcobeta. Kasi po, dati akala ko bendalo. Ngayon po naging mabait na siya, kaya po follow the law. Nawalan ako ng tiwala sa Marcobeta. Idol pa naman kita. Rinig na rinig ko ang angas mo nung ikaw ay nasa Luneta at nasa EDSA. Sumisigaw-sigaw ka pa. Bangag-bangag. Tapos ngayon, nailapag ka lang sa sa hukuman, sa Sandigan Bayan, no? Nawala na ang iyong angas. Yung bendalo mo naging follow the law. Wala ka, Marcobeta. That's why, starting today, I follow the law. Di puga.
Dati, ang angas-angas mo, Marco Beta. Bakit ngayon nasa Sandigan Bayan ka lang, naging tiyampoy ka na? Tignan mo, itsura mo sa mugshot. Kulot ka na, mukhang kulot na tiyampoy pa. Dati, ang pogi mo, idol kita. Sa pakikipaglaban mo, puta, saludo ko talaga. Kaso nawala na nung hindi ka pinayagan, magpiyansa. That's why starting today, itinihinto ko na po ang pagsuporta kay Marco Beta. Hindi ko na po siya idol dahil yung Ben Dalo na sinisigaw niya, follow Dalo na. O, di ba? Uga. Hindi, di ba? Kasi ang angas mo eh. Ang angas-angas mo eh. Tapos ang angas din ni Mike Defensor eh. Tapos ang sisisihin nyo, si Pangulong Bongbong Marcos. Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos sa katarantaduan nyo? Hindi, real talk, di ba? Ano bang kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos sa kalokohan nitong mga to? Di ba wala naman, mga kababayan? Yung kaso ni Marco Beta, ulitin natin, yung kaso ni Marco Beta na mukhang lukot na tiyampoy kanina, habang nakamugshot siya, yung kaso niya po, nanggaling sa bunganga niya. Hindi po sa bunganga ng iba. Pakatandaan po natin na yung katarantaduan na pinagagagawa nila Mike Defensor, kagaguhan po nila yon. Ngayon, nabisto yung kagaguhan nila, isisisi nila kay Pangulo. Because they said, BBM Ben Dalo. Oh my God. Diba? Shoutout muna tayo dito sa baba, no? Natutuwa kayo, masyado kayo na ano dyan, Masyado kayo mga natutuwa dyan, Mamaya, meron tayong bibigyan reaction, ano? Kasi ito, mga kababayan, no, yung sinabi ni, isa pa, no, yung sinabi ni Representative Luistro, talaga namang sapul na sapul po. Oo, sapul na sapul. Sino? Sino po? Si Sara Duterte. Diyan po sa impeachment. Diba? Diyan po sa impeachment, mga kababayan ko. Eto po, pakinggan po natin itong sinabi. Basahin po natin itong sinabi ni Representative Luistro. Eto sabi niya sa opening statement niya. Ni Representative Luistro, ayon sa balita, sa kasaysayan ng ating republika, walang vice-presidente na nagpapapatay ng presidente. Correct, di ba? Tama. Kasi first time lang First time in the history nangyari ito sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, di ba? Na may vice-presidenteng nagbabanta, no, na ipapapatay ang Pangulo. Tama naman doon, di ba? Tama naman. Facts naman yung sinasabi ni Representative Luistro. Tapos ito pa. Ngayon lang din, ngayon lang, wala ding vice-presidente. Ngayon lang nangyari na handang magpapatay ang isang namumuno, pangalawa sa mataas na namumuno na na nasa pwesto na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Totoo yan. Totoo yan, mga kababayan. First time po yan. Huwag nating kakalimutan yan dahil nakatatak na po sa history ito. Kaya nga sabi ng ating mga mambabatas, this was tawag dito, impeachment trial in the century, history. Okay? Impeachment trial in the history, no? Kasi bakit po? Dahil nga, no? Sinabi mismo ni BP Sara, quote unquote, ang sabi ni BP Sara noon,
may kinausap na ako. No joke. Di ba? Sabi niya, no joke. May kinausap na ako na tao. Sabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin. No joke. Yan ang matinding binitawan sa kauna-unahang history. Bakit po? Bangag eh. Hindi, eto real talk. Sino ang makakapagsalita ng normal na gano'n? Kung normal kang tao, normal kang tao, sasabihin mo yon. Normal utak mo, sasabihin mo yon. Hindi. Eto tapatan to. Comment down below. Ikaw ba bilang isang tao, normal ang takbo ng pag-uutak? Pinalaki ng magulang ng normal. Pinalaki ng magulang na may takot sa Diyos at disiplina. Masasabi mo ba yon? Hindi, di ba? Paano yung tatay nitong kupal na to, residente nila, bangag sa fentanyl. Bangag sa fentanyl. Lado nga yung tatay nito, siya ang pinang, hayahay addictus sa balat ng Pilipinas. Di ba? Siya, kay Duterte, kay Digong mismo nang galing. Tinuro ko lahat para hayay. Di ba? Ay, salamat sa mga first time natin dyan na mga ka-BBM. Salamat po, salamat. Ayan. Salamat sa inyong pag-subscribe. Welcome po kay Birador Pikwa. Ayan. Mga kabenggador. I believe. Di ba? Di ba? Kahit kayo natatawa kayo di ba? Kasi nakakatawa talaga yung asal na ganun, mga kababayan. Nakakatawa po yung asal or pag-uugali ng isang taong may ganung takbo ng pag-uutak. Bukod na sa naglulustay ka ng kaban ng bayan, may tatay ka na gumaganon sa dahig. At doon napapanaw. Na super addict sa fentanyl. Na sobran sa turok ng fentanyl. Ikaw ba sa tingin mo? Magiging normal ka pa ba? Siyempre hindi na, di ba? Pwera na lang kung aasikasuhin mo yung buhay mo. Aayusin mo yung buhay mo kasi gano'n na nga tatay mo. Sinto na nga tatay mo eh. Di ba? Tapos ganun ka pa. Iba yun. Di ba? Iba yun. Ayan, shoutout po sa mga bagong dating dyan. Ayan, kay Vinny Rod. Ayan, shoutout. First time here. Ayan, Washington DC, USA. Shoutout sa inyo dyan sa Washington. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kapilit mong umiwas. Kilala nyo na ba siya nga pala si Pilipinas? Tanong ko lang, buhay ka pa ba? Napambili mo pa ng luho ang pinayab nila? Nagamit mo. Ito na. Okay, magpatuloy tayo sa ating reaction. Dahil nga, ang sabi nga, ni Marcoleta, ito real talk ito. Narinig nyo naman, ang sigaw ng INC, sabi nila, ang sigaw nila, do not bend the law. Kasi nga bakit? Ang pinagtatanggol nila si Marcoleta. Si Marcoleta ang pinagtatanggol nila, hindi ang taong bayan. So, ang sabi rin ni Marcoleta, they bend the law. Diba sabi kay Boying Rimulya, they bend the law. Walang batas na tama sa Pilipinas. Di ba sabi niya? Because they bend the law. Tandaan niyo yan, di ba? Tandaan natin yan, hindi natin malilimutan yan. So ito, pakinggan natin ngayon, mga kababayan, kung paano naging mabait ito. At ang balita ko, mga kababayan, may sakit na. Iba talaga pag nakakasuhan ng plunder, Hindi pansin ko lang, pag nakasuhan ka ng plunder, ba't parang nagkakasakit ang tao? Comment down below nga. Ako kasi curious ako eh. Ano ba sa tingin niyo? Ano ba opinion niyo? Bakit nagkakasakit ang mga may kasong plunder? Nasa ospital daw ngayon eh. Nasa ospital daw ngayon. Nagpapa-check up mga kababayan dahil he's not feeling well.
Hypertension daw. Well, hindi natin alam kung talagang ano, pero yun lang ang napansin ko pag may kasong plunder case, nagkakasakit, di ba? Ito, pakinggan natin ito. Lahat ng mga prosesong gagawin ng korte. Oh. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ng proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po. Kasi pang pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ng mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya, diba? Kala ko ba bendalo? Kala ko ba day bendalo? Ba't hindi masabi-sabi ni ni Marco Beta, mga kababayan, yung salitang bendalo? Ba't hindi niya maisigaw ngayon, 'di ba mga kababayan, yung salitang day bendalo? 'Di ba? Selective, 'di ba? Selective selective law, 'di ba? 'Di ba? Sabi yan nila, selective lang daw ang batas. 'Di ba? Alam natin 'yon. Kaya ito, syempre, 'di ba, nagsalita si Marco Beta, syempre magsasalita ang INC. Magsasalita. Ito yung kanilang paliwanag. Mga kababayan. Kung pag-uusapan natin ang donasyon sa kampanya at pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pribadong tao, bakit si Senador Marcoleta lang ang nakikita ninyo? Si Pangulong Bongbong. Bakit lang si Marcoleta lang daw ang nakita, mga kababayan? Mamaya sagutin natin play muna natin. Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos Nakatanggap ng 624 at 68 milyon. Ako, laki pala, Mula sa pribadong donor. Oy, nako, laki pala niyan. At sino ang mga nag-donate? Sino ba? Si Secretary Anton Lagdameo, na ngayon ay Special Assistant to the President. Ay, ganon. 247.32 million pesos. Nako, laki nga. Si Mel Robles, nag-donate ng 30 milyong piso. Ngayon, siya... Wait lang, nabubulol siya. Wait lang. Pagbigyan naman natin sila magsalita, baka sabihin tayo lang nagsasalita. I-re-rebat natin, syempre. I-re-rebat natin after. Paano'y muna natin sila? Giveaway muna tayo, mga kababayan, mga ka-BBM. Giveaway muna tayo. General Manager ng PCSO. Naku. Ikatlo. Sino? Si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Nag-donate ng 30 milyong piso sa Naku. partido. Ang laki pala. Ano siya ngayon? Ano? Kalihim ng Department of Agriculture. Tanong, bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante, tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon? Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta Marco Beta, ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, ano advokasya? Tinawag ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect bribery. Wait lang. Ayan, tapos na rin naman. Wait lang. Next time naman kasi ayusin yung script. Nabubulol ka, padre. Parikoy, nabubulol ka. Attorney, nabubulol ka. Next time ayusin yung script, pag magsasalita kayo sa stage, ayusin, i-memorize yung binabasa. Okay? Tagalog na lang yan, nabubulol ka pa. So, ayun sabi. Eto, naka-breakdown dito. Ang sabi, may nag-donate daw na milyong piso kay Pangulong Bongbong Marcos.
Tama naman, may nag-donate, mga kababayan. Siyempre, may, kilala Marcos yan eh. Maraming kaibigan ng Marcoses. Tama, mali. Maraming mga pribadong sektor na nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tama, mali. Tama. Ito ang tanong. Ito ang tanong, pinakang question dyan. Nakasaad ba sa SALN ni Pangulong Bongbong Marcos? Nakasaad ba sa kanyang campaign donation? Yes po, nakasaad. Bakit po nakasaad? Bakit po nakasaad? Kasi nga alam ng INC. Nakuha po nila yung mga pangalan ng donator ni Pangulong Bongbong Marcos na nakasaad sa SALN niya. During campaign period. So walang krimen. So hindi siya offensive. Hindi siya matuturing na na personal gift. Yun yung sinasabi natin eh. 'Di ba? Tayo na nagrebat, sunog na sila. Sunog na agad ang INC. Isang vlogger pa lang ako. Isang vlogger pa lang yan. Yun yung kaibahan eh. Totoo naman, may nag-donate kay Pangulo, limpak-limpak na sa lapi. During his campaign period. Pero ang tanong, bakit hindi siya illegal? Nakasaad po at nakalagay sa kanyang SALN. You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause